Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-373 na kabanata. Ang selebrasyon, at mga hamon. Maraming nakakaalam na ang parehong pamilya ng Stedman at Clifton ay nagduse sa malaking dagok sa nagdaang taon. Dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Chris, si Art ay nagsabi ng mahabang bakasyon. At si Jessup ay iniwan ng lahat ng gawain sa kanyang anak na si Rufus. Kapag si Rufus ay hindi tiyak ang tungkol sa mga bagay-bagay, nagtatanong siya kay Alex para sa mga tulong. Sa malayong norte ng Canada, si Tyson ay nakatayo, pinapagpag ang mga yelo at nyebe sa kanyang damit. 6 na lalaki ang nakatayo sa kanyang likuran, at nakadamit lahat ito ng kulay itim. Congratulations, natapos mo na rin ang pag-iensayo, wika ng isang lalaki. Tumango si Tyson at tumingin sa taas kung saan ang isang helicopter ay papalapit. Nang makababa na ito, sumakay si Tyson at tumingin sa lalaking nakaupo sa kanyang tabi. Si Luther ang inaasahan ko, nasaan siya? Ang lalaki ay nagsimulang magsalita at medyo nauutol. Hindi alam kung papaano sisimulan ang balita. Ano ang nangyari? Tanong ni Tyson. Si Luther ay patay na, sagot ng lalaki. Pinatay siya ni Alex. Talaga? Tanong ni Tyson, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa mga snow sa kanilang ibaba. Ang pagkamatay ay parte lamang ng buhay. Walang ibang kahihinatnan. Ang pagkamatay ni Luther ay hindi pa naiaayos ng Blood Brothers. Pero para kay Tyson, si Luther ay katulad lamang ng mga maraming ordinaryong miyembro ng gang. Ang kanyang pagkawala ay balewala. Sirs, kailangan nating gumawa ng kahit ano, laban kay Alex. Natatalo niya ang kahit sino na ipadala natin. At nagbabanta. Huminto ito, nag-aalangan magsalita ng ikagagalit ni Tyson. Sabihin mo, wika ni Tyson. Pinagbabantaan ka ni Alex. Hinamon ka niya sa publiko. At nang ikaw ay nag-iensayo pa, sinabi ng mga ibang tao, na ikaw ay nagtatago. Dahil natatakot kang lumaban sa kanya. Ang reputasyon ng buong Blood Brothers ay nakataya. Si Alex ay walang kwenta, paghamak niya dito. Oo, marami siyang pinatay na miyembro ng Blood Brothers pero isa lamang siyang security guard. Wala siyang kwenta. Bakit ko ibababa ang aking sarili para labanan siya? Hindi siya sapat para sa aking oras. Si Tyson ay palaging nasa paligid ng mahabang panahon. At alam niya na ang mundo ay palaging nagbabago. Noong siya ay bata pa, palagi niyang hinahangad ang mga mas mataas sa kanya, at hinahamon ang mga ito. Sinusubukan hanapin ang kanyang lugar sa mundo. Ang ibang lalaki ay napatahimik. Gusto niyang lumaban si Tyson at lumala ang kanyang pagkabigo. Si Alex ay nakaharang sa lahat ng ating mga plano, wika ng lalaki. Kung hindi natin siya mapipigilan, masisira ang reputasyon ng Blood Brothers. Isa pa, ang lahat ng aksyon na ginawa natin laban sa kanya, ay nabigo. Walang may kayang makatalo sa kanya. At ang lahat ng sumusubok ay nakikipagsapalaran sa kamatayan. Kailangan ka namin, upang kalabanin siya. Hindi na siya isang ordinaryong security. Kung ganoon, ano siya? Tanong ni Tyson, nilalabanan ang pagtitiimbagang. Siya ay sobrang nagagalit. Si Alex ay marami nang natalo sa kanyang mga miyembro. Pero tumatanggi siyang ipakita ito. Siya ay pinuno sa palasyo ng buwan, wika ng lalaki. Kung ibabase sa ranggo, siya ngayon, ay kapantay mo. Magaling, sagot ni Tyson. Mabagal ng ngiti ang unti-unting nakikita. Noong siya ay bata pa, sinabi ng kanyang guro na ang palasyo ng buwan, ay mas importante pa kaysa sa naririnig o nakikita. Hindi sila kilala pero sila ay malalakas. Kung si Alex ang pinuno ng palasyo ng buwan. Kung ganoon, si Tyson ay tatanggapin ang hamon nito. Ang ibang lalaki ay inilarawan kung paano lumaban si Alex sa gang. At nakinig mabuti si Tyson. Pagkatapos ay sinabi niya, sige, lalabanan ko si Alex. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. Umalangaw-ngaw sa nagyayelong lugar. Tinanggap niya ang hamon ni Alex. At ipinakita ang kahihinatnan ng paghahamon sa Blood Brothers. Pero ito ay isa pa ring parte ng pakikipaglaban sa martial arts community. Si Alex ay pinatay na ang mga may matataas na kakayahan, na mga tauhan ni Tyson.
Pero si Tyson ay tiyak pa rin sa kanyang pagkapanalo. Papatayin niya ang mababang klaseng security guard. At pagkatapos ang martial arts community ay malalaman na, hindi dapat siyang hamunin. Si Debbie at Jessup ay magkasamang nag-uubos ng oras sa mansyon ng Clifton. Masaya sila sa isa't isa na magkasama. At ang mood ni Jessup ay lalong bumuti, mula nang magbigay ng kanyang oras sa mapagmahal niyang apo. Mahal niya ang kanyang anak na si Cynthia. At malakas na naipaalala ito ni Debbie sa kanya. At ngayon ay mahal niya si Debbie. Si Callisto ay sumama sa 3 Moon Maiden na pumunta upang bisitahin si Alex. Nang maayos na ang mga bagay, nagdesisyon si Alex na siya at si Callisto ay babalik sa palasyo ng buwan. Upang siguraduhin na ang lahat ay maayos. At si Jessup ay nag-loan ng sasakyan para sa kanilang biyahe. 2 linggo, pagkatapos umalis ni Alex. Ang mga nakaligtas na miyembro ng pamilya Clifton, ay nagtipon at naglunsad ng pagdiriwang. Ito ay kaarawan ni Cynthia, at gusto niya itong parangalan. Walang inimbitahan sa komunidad, ito ay para sa pamilya lamang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pamilya Clifton, ay mas lalong nagkaisa kaysa nakaraan. Ito ang kaarawan ng pinakamamahal kong anak na si Cynthia. At narito tayo upang alalahanin siya, at ipagdiwang ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, si Alex ay hindi makakarating dito. Pero gusto kong magbigay ng toast para sa kanya. Si Alex ay naging mabuting kaibigan para sa Clifton family. Kaya itinaas ng lahat ang kanilang mga baso at sinabi, para kay Alex. Tayo ay naging mapalad na magkaroon ng mabuting kaibigan katulad ni Alex. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, ay nagawa siyang isa sa pinakamagaling na martial artist sa paligid. Oo, sabi ng isa. Bakit hindi mo siya ilagay, bilang in charge? Kailangan nating tanungin si Debbie, nakatawang wika ni Jessup. Siya ang magdedesisyon. Isang boses ang narinig sa kwarto. Sa palagay mo ba si Alex ang pinakamalakas na martial artist? Isa itong malaking pag-ako. Sino ang nariyan? Tanong ni Jessup. Ang lahat ay tumingin sa pinagmula ng boses. Sino ka, na naglakas loob na pumunta dito, nang hindi inimbitahan? Si Jessup ay tumingin sa pintuan at nakita ang bodyguard na nakatayo, na humihingi ng sagot. Kung papapasukin ba ito? Paano kung mapanganib ito? Palagay ang loob ng matandang lalaki na pumasok, at isang mas batang lalaki ang kasunod sa likod nito. Sino ka, tanong ni Jessup? Ang lalaki ay nagpakita ng lakas pero sigurado si Jessup na hindi pa niya ito nakikita sa nakaraan. Nang pumunta ang Blood Brothers, at nakipaglaban sa martial art community. Tinalo sila ni Alex, wika ni Jessup. Maliwanag na siya ang pinakamalakas na martial artist sa mundo. Dahil ba pinatay nito si Lee Harshaw? Tanong ng matandang lalaki na tumatawa. Umiling ito, si Lee ay isa lamang simpleng tauhan ng Blood Brothers. At hindi siya kilala sa martial art community. Ang matalo siya ay baliwala. Iyan ay mga mayayabang na salita, pero, walang kwenta ang mga sinasabi mo. Wika ni Rufus. Ang mukha nito ay namula sa galit. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.